Gabe Vincent may pakiusap kay Luka Doncic para mas gumanda ang takbo ng opensa ng Lakers. Pero bago yan, Skip Bayless ipinaliwanag naman kung bakit trinade ng Dallas Mavericks itong si Luka Doncic sa Lakers. Matapos nga na matalo ang Lakers kahapon laban sa Milwaukee Bucks sa score na 126-106, ay nakagawa naman si Luka Doncic ng 45 points habang wala itong si LeBron James. Na dito ay nagsalita naman si Skip Bayless sa kanyang podcast. Ipinaliwanag na nga ni Skip Bayless kung bakit si Luka trinade ng Dallas Mavericks at ni Nico Harrison. Ang Lakers nga daw ay walang depensa at hindi nga din daw nila binabantayan ang 3-point line. Pinapabayaan nga daw ng Lakers ang kanilang depensa habang pinapanood lang daw nila si Luka na tumira ng mga 3-point shots sa opensa. Kaya ito daw ang problema, si Luka daw ay isang high volume yung player na marami kong tumira ng 3-pointers. Pero hindi naman daw ito ganun ka-efficient na shooter bilang isang 3-pointer. Kaya hindi daw mananalo ang Lakers ng ganito. Impressive na daw si Luka sa naging laban nila sa Milwaukee Bucks. Pero wag daw masyado umasa ang mga Lakers fans dito kay Luka Doncic. Aminado naman daw si Skip Bayless na isa ito sa mga best sa NBA pagdating sa 3-pointers. Na ngayong season daw ay meron itong 119 3-point made. Pero laban sa Milwaukee Bucks ay meron lang itong 7 out of 13. At kasama nga daw ito sa rank ng may worst sa efficiency na may 35%. Dagdag pa ni Skip Bayless ay wala daw silbi itong si Luka Doncic kung wala itong si LeBron James. Sa ngayon daw kasi ay may average si LeBron James ng 25 points, 8 rebounds at 8 assists ngayong season. Si LeBron daw kasi ang nagdadala sa depensa para sa Los Angeles Lakers. At hindi nga daw kaya ni Luka Doncic na pangunahan ang Lakers kung hindi siya maglalaro ng magandang depensa sa kanyang high level. Nagtaka nga itong si Skip Bayless mga idol kung bakit kailangan pa ni Dirk Nowitzki na pumunta sa debut game ni Luka Doncic sa Lakers para i-comfort ang pamilya ni Luka. Kung tutusin naman daw ay dapat nga daw ay lumuhad pa si Dirk at magpasalamat sa Panginoon na na-trade si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Pero aminado din si Skip Bayless na nagkamali siya lalo at inakala niya kasi mga idol na hindi magkiklik ang tandem nila Luka at LeBron. Dahil magkaparehas nga daw ang laro at kaisipan nitong sila LeBron at Luka. Pero dahil dito ay masaya pala ang dalawang mapanood dahil na rin daw sa genius ang mga ito sa loob ng court. Na magkaganon pa man mga idol kahit maganda ang ipinapakitang performance nila LeBron James at Luka Doncic na magkasama, ay para pa kay Skip Bayless ay tama lang ang ginawa ng Dallas sa pag-trade kay Luka. Kaya antayin na nga lang daw natin na gumaling at makabalik ang mga injured players ng Dallas, para makita natin na pabor sa Dallas ang nangyaring pag-trade nila kay Luka Magic. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Skip Bayless patungkol kay Luka Doncic? Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams, baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang matapos naman ang naging laban ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets noong nakaraang araw, na kung sana'y natalo nga din dito ang Lakers sa score na 111-108, ay hindi nga ganun kaganda ang naging laro ng Lakers especially na sa kanilang opensa. Lalo at meron ding 15 turnovers ang Lakers sa laban nila sa Brooklyn Nets. Kaya naman ay nagsalita itong si Gabe Vincent na dapat daw ay magkaroon daw sila ng mas magandang spacing sa kanilang opensa. Nahihirapan kasi ang kanilang kupunan na makagawa ng score kapag hindi team effort ang kanilang paglalaro sa loob ng court. Lalo at palaging na kay Luka Doncic ang bola kung baga mga idol ay ito ang nangunguna sa kanilang opensa. Habang ang mga katulad ni Gabe Vincent at ang iba pa ay nakaabang lang sa gagawin ni Luka Doncic. Kaya naman ay nahihirapan ang Lakers na makascore kapag ganito ang sistema ng kanilang opensa. Dahil nakafocus lang sa isang player ang paggawa nila ng score, na nagiging dahilan para maging madali sa kalaban na mabasa at mapigilan ang kanilang opensa. Kaya naman ay malimit na nadu-double team si Luka Doncic at nagresulta nga ito sa pagkakaroon niya ng 5 turnovers. Kaya naman ito ang mga sinabi ni Gabe Vincent kay Luka Doncic matapos ang laro nila sa Brooklyn Nets. Sobrang na-appreciate ko na inaako niya ang responsibilidad. Pero katulad ng pagdepensa sa pick and roll na ginagawa ng 5 ang pag-score ay trabaho rin ng 5. Kahit na ang role ko lang ay magbigay ng space ang kailangan kong maging nasa tamang posisyon. At kapag may double team o may mga tumatakbo para depensahan siya, kailangan naming magbigay ng tamang passing options para mas madali niyang mabasa ang sitwasyon. Syempre ayaw naming baliwalain ang husay niya. Nakakagawa siya ng mahihirap na pasa palagi pero hindi dapat siya laging nahihirapan. Kaya naming pagandahin ang teamwork namin maging mas magandang outlet para sa isa't isa at suportahan ang isa't isa ng mas maayos. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Gabe Vincent.
na kumbaga ay mas gaganda at mapapadali ang kanilang opensa kung magtutulungan silang lahat kasama ni Luka Doncic. Katulad na lang kanina sa laban ng Lakers at Denver Nuggets, na kung saan ay 32 assist ang nagawa ng Lakers. At ang ganda pa ng naging laro ng Lakers lalo na sa kanilang floor spacing. Dahilan para magkaroon itong sila Dalton Knecht at Austin Reeves ng magandang performance kanina laban sa Denver Nuggets. 69 combined points ba naman ang ginawa ng dalawa? Nakamuntikan pa nilang matalo ang Denver Nuggets sa huling minuto kanina. Kaya kung magtitiwala lang si Luka sa kanyang mga kasama lalo at marami din silang mga players na scorer, ay panigurado na mahirap talunin ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?